malinaw na political maneuver na kinumpasan at pinagkasabwatan ng mga CPP, NPA, NDF urban operatives. Malinaw naman kung kanino sila nakipagsabwatan. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik. They were given the support and go signal of the Speaker of the House, Martin Romualdez. Obvious naman. Yeah. At yun na nga mga kabayan, walang takot ngang pinangalanan nito ni Ka Eric Celis si Speaker Martin Romualdez na nakipagsabwatan di umano dito sa mga makakaliwang grupo na pinangungunahan nga nila Brosas, Raul at Castro. Ayon nga dito kay Ka Eric Celis, binigyan ni Romualdez ng oras para yariin nga itong si BP Inday Sara sa budget hearing ng Kamara, na tinabaga pinabayaan niya lang na magsalita ng kung ano-ano itong mga to laban kay BP Inday Sara, na hindi man lang inawat ng ibang mga congressman o congresswoman. At tinabagay akala mo sila yung nangunguna sa kongreso. Partida pa mga kabayan, naka-live telecast pa to sa YouTube at Facebook, maging sa PTV4, na grabe dinang siraan itong si BP Inday Sara. Nako, kung ako ang tatanungin tinabagay naluto itong si BP Inday dahil ang inaasahan natin na kanyang mga kakampi sa kongreso sila pa yung parang nagpahamak kay BP Inday Sara. Sa tingin niyo mga kabayan, nakipagsabwatan nga ba itong si Speaker Romualdez sa mga makakaliwang grupo? Comment nyo nga yan sa baba at huwag nyo nga kalimutang i-hit ang like at subscribe button para updated ka sa mga uploads ko araw-araw kabayan. Panoorin natin ang kabuuan ng bidyong ito. Tatlong rason ang una dyan. Number one, yan pong tinatawag, Brother Franco, Miss Ina, na narrowing down the target. Okay. You do not target everyone in the government. Target and focus on the most rabid enemy. Yun ang target na ginagawa nila, rabid enemy. Yung pinakamasugid na kalaban ng CPP, NPA, NDF in the entire current administration under the government of PBBM o ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. is Sara Duterte. Ito po ay isang grand conspiracy. At isa itong malinaw na political maneuver na kinumpasan at pinagkasabwatan ng mga CPP, NPA, NDF urban operatives. We're talking of their three-party list, ang Kabataan NPA Recruiter Party List, ang ACT Teachers or ang Alliance of Communist Teachers, at ang Gabriela NPA Lovers Party List. Kasama, of course, ang kanilang mga front organizations like sila Colmenares ng Bayad Muna, Teddy Casino ng Bayan, at iba pa. All of them ay malinaw naman kung kanino sila nakipagsabwatan. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik. They were given the support and go signal of the Speaker of the House, Martin Romualdez. Obvious naman. Yeah. Pinost nga nila yan sa kanilang mga open Facebook at nakangiting aso sila doon. And nakita natin, binigyan sila ng limelight. Binigyan sila ng platform, walang kumontra. They were not even given the parliamentary discipline. Paulit-ulit ang pagtatanong, grandstanding, at talagang pinupuntarya na bastusin at insultuhin ang ating Vice Presidente sa loob ng Kongreso. Pinabayaan lang ito ng pamunuan ni Speaker Martin Romualdez. So, malinaw yung conspiracy. Pangalawa, ang problema nila ngayon ay hindi dumidikit ang kanilang mga inaatake kay Inday Sara Duterte sapagkat malisyuso, intriga at walang ebidensya. Ito yung binanggit namin ni Brother Franco at ni Miss Ina kahapon. Absence of evidence ng kanilang sinasabing naaabuso ang confidential fund ng ating Vice Presidente sa DepEd at sa Office of the Vice President ay nagpapakita na wala pala silang batayan sa kanilang pagrereklamo sapagkat legal ang pundo na allocate na ito, approved by Congress, and even ang pag-download ng 125 million. Saan sila umaatake? Umaatake sila doon sa hindi daw transparent at hindi daw na i-report ang confidential fund, which is not true. Why? Because nandyan po ang Commission on Audit. Ino-audit po ang lahat ng mga intelligence and confidential fund. Hindi po yan totoo na walang audit. So ginagamit nila ang kasinungalingan na ito as if absolutely ay walang mga report at walang audit. Hindi totoo yun.
sapagkat even ang National Intelligence Coordinating Agency ay mayroong quarterly audit, ang COA, at mayroong resident auditor ang National Intelligence Coordinating Agency. Even ang AFP, mga intelligence funds nila ay mayroong mga auditors na nagtitingin at tumitingin ito, government auditors sa mga ito. Auditors for military and defense department. Number 3, mga kababayan, ito yung masaklap. Sapagkat nagbuo ngayon ng malawak na alyansa, Brother Franco, Miss Ina, ang CPP, NPA, NDP, hindi na lang si Martin Romualdez ang kanilang kasabwat. At ang mga traditional na pinklawan, dilawan, surviving politicians, na ilang peraso na lang sila dyan sa Kongreso. Pati ngayon ang Rappler ay bumuo ng isang delikado na isang online campaign na tinatawag nilang Join the Confidentiality. Ano yun? And busisiin daw nila ang lahat ng mga confidential and intelligence fund ng ating pamahalaan. Yan po ay isang delikadong hakbang sapagkat it will undermine and subvert the national security programs and the national security policy. At dapat maimbestigahan itong sabwatan na ito. At bakit pati si Martin Romualdez na isang Speaker of the House involved ba sa ganitong media scheme of operations ng pakikipagsabwatan para gamitin na tungtungan nila si Sara Duterte, and now itong Rappler ay nananawagan. Can you show that sa ating production staff? Itong delikadong proposal nila, nagre-recruit pa sila ha? Pati ang office of the mayor, ng mayor pa si Sara Duterte, ay pinabubusisi na ng mga CPP operatives, NPA promoters na sila Nery Colmenares at pati na si Franz Castro at grupo nila, at kasama na nila ngayon ang Rappler. Anong ibig sabihin nito? Pero bakit silent sila? Ang tanong, hindi nila sinasabi ng Office of the President ay mayroon ding confidential fund na mahigit 3 bilyon. So, yun ang sinasabi namin ni Brother Franco at ni Miss Ina, una pa lang sa lahat. Nagkaroon dito ng horse trading or bargaining. Malamang sa malamang, sinabihan sila ni Speaker Martin Romualdez sa kanilang mga pag-meeting, huwag niyong galawin. Ang kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., kasi hindi namin papayagan, hindi ko papayagan niya kasi maliban na pinsan ko yon, siyempre, ang target lang natin na sirain dito ay si Sara Duterte lang. Klaro tayo dyan, ha? And it really appeared on what it was done inside Congress. So yan tinatawag na horse trading. At silent na silent din ang mga grupong ito sa ngayon against kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Hindi tayong sinasabi na silent sila because love na love nila si PBBM. No. Yan ang tinatawag na limited tactical alliance on a particular period of time. Uunahin muna nilang tigbasin si Inday Sara at sirain. At kapag nawasak si Inday Sara bilang pangalawang Pangulo, who is the one now very strongly campaigning and positioning against them in the government, isusunod pa rin nilang pababagsakin si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Take note of that, Speaker Martin Romualdez. There is no permanent friend to the CPP, NPA, NDF. They have only one interest, and that is to grab and seize political power by all means, especially, principally through armed violence. Miss Ina and Brother Frank. Oo, Eric, mainit-init itong take-off natin, ha? Kasi may mga concerns din, no, yung ating mga kababayan dito dahil nasimulan mo na. Parang nako-question nila bakit nga si VP Inday Sara ang sinentrohan, no, regarding dito sa Confidential and Intelligence Fund. Kahit na mas malaki naman talaga itong kay President Bongbong Marcos. 3 billion, may get. Almost 5. Almost 5 billion. Both Confidential Intelligence Fund. Well, una, siguro yung scope din mismo, no, ng Office of the President. And kung ano man yung amount, no, I mean, I'm not the technical person, no, para ng mga amount, kung ano ba yung dapat. Pero ang nakakita ko dito kay Eric Franco, mga kababayan, parang gusto kasing sirain yung talagang magandang tandem ni Pangulong Bongbong Marcos tsaka ni Vice President Sara. Kaya din yung mga question dito na baka meron pong nung una, parang wala naman sila, sabi dito ni Donna, na sa totoo lang, kung kami yung tatanungin, hindi naman kami dapat magre-react dyan. Pero nakita namin itong Makabayan Black, doon na sila nagtataka, bakit sila ang binibigyan ng spotlight? At silang ginamit ng mga tirador. Nakilala naman na operatiba nga ng CPP, NPA, NDF, na siyang tinatayuan, no, na pinaglalaban ni
Vice President Sara Duterte na tapusin itong insurhensya, which is ang nagiging mukha nila sa Kongreso, itong Yung Makabayan tatlong Black. CPP party At list. malinaw naman din ang tayo ni President Bongbong Marcos sa gusto na rin niyang matapos. So parang course. kung titingnan natin mga kababayan, no, kailangan ma-isolate natin clearly kung sino talaga yung kalaban ng Estado at kung sino nakipag-alyansa dito. Yes. Kaya nagbibigay po kami ito ng warning, Eric, tulad ng sinabi mo na kung kayo po ay nakipagkaibigan o kayo ba'y inosente, pero kasi nasa pamahalaan po kayo, parang kayo po ang pinaka hindi dapat inosente pagdating sa kalaban. Exactly. So, yun yung pinapaabot ko lang doon. Brother Franco, Yes. your take on this? Kasi Eric, yes Eric and Miss Ina, mga kababayan, if pagdating sa talakayan ng confidential intelligence funds, really too complex. It's not really for every Filipino that they will understand right away or analyze what's inside these confidential Hindi funds. siya ordinary topic. Hindi ordinary topic to. That's why if you make propaganda right away, tell us bakit naubos itong million for 11 days. Yung mga ganung bagay. Some people might believe, but of course, people will not believe anymore because they're intelligent. They are intellectual. You cannot deceive people anymore. Yes. And one of the things that Attorney Harry Roque said and made it clear that confidential funds, that's why she was successful back in her days when she was still a mayor in Davao City. Because doon ko naintindihan ka, Eric, the confidential fund is not just for you to get some people and information and everything. Bahagi lang yan. But also to help ang antas ng pamumuhay ng ating mga kababayan sa pagsuporta sa kanila. Dahil alam naman natin na isa sa pinagmumulan ng problema, pinag-uugatan kung bakit marami Ang nare-recruit ang nila. nare-recruit ay sa hirap ng buhay. Nagagamit nila yung issue na nagagamit yun. nila. Hindi natin alam ka, Eric, itong confidential fund, isa rin pala to sa susi para mapabilis ang proseso sa pag-unlad ng iilang mga barangay sa kanayunan. Yun ang exactly yung Diba, binabanggit ni Eric? Secretary Roque. Oo, medyo... Na ginagamit siya for social amelioration support to eliminate yung possibility of recruitment na binabanggit. Yan ang di nila, yan ang, syempre, ayan, binibigyan liwanag natin yan sa ating mga kababayan. Ito yung ayaw. Kaya kung bakit tatlo mismo na nasa Kongreso itong Makabayang Black ang nagpupumilit, natanggalin ito. Bakit? Kasi Sila sila ang number one Tatamaan. natatamaan pag naisulong talaga itong confidential fund. Bakit? Dahil wala na magiging issues. At wala silang mare-recruit. Walang mare-recruit. Masusolusyonan yung mga problema, especially sa kanayunan, na number one para ma-recruit. Makapag-recruit ng NPA ka, Eric. Ayun yung Yes. bagay, di ba? Correct. Na bigyan linaw din dito sa confidential fund. At papasalamat ako kay Atty. Harry Roque. At napakaganda ng kanya naging pahayag. Pagpapaliwanag. Ang pinakamaganda dun ka, Eric, nagsanib puwersa sila ni Atty. Oo, Salvador. yun ang maganda. Mga dating Mga tagapagsalita. veterano yan. Veteranong abogado at mga Pinakamagaling na Yes. lawyer natin yan. Pero may gusto kong puntuhan doon sa binanggit ni Miss Ina. Why nakapokus ang CPP, NPA, NDF and their allies? Like the group of Martin Romualdez in this tactical Kasi di ba, alliance. Eric, usually Pangulo talaga yan eh. Yung primary target. Oo. O bakit nakasentro kay Sara Duterte? Tatlong rason ang una dyan. Number one, yan pong tinatawag, Brother Franco, Miss Ina, na narrowing down the target. Okay. You do not target everyone in the government. Target and focus on the most rabid enemy. Yun ang target na ginagawa nila, rabid enemy. Yung pinakamasugid na kalaban ng CPP, NPA, and NDF in the entire current administration under the government of PBBM or ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. is Sara Duterte. So, narrow down on the target. That's the number one purpose. Bakit pinokusan si Sara Duterte? Siya po ang pinakamasugid, pinakamalakas na boses na kumakalaban sa CPP, NPA, NDF, both sa armadong NPA at teroristang grupo nila at sa kanilang urban infiltration and sectoral infiltration. Number two, ito pong tinatawag na splitting the ranks of the enemy. So second principle yan, Brother Franco. Number one, narrow down the target. So if you have 10 targets na gusto mong sirain, you do not right away hit 10 of them. So piliin mo yung isa or dalawa na pinakamasugid na doon ang gagaling ang threat sa iyo. So coming from the CPP, NPA, NDF, it's Sara Duterte. Yeah. And of course, sa likod ni Sara Duterte, Eduardo Anyo, Pero General Torres, AFP, PNP. But among them, the most threatening official to them, to the CPP, NPA, NDF, is Sara Duterte. Number two, splitting the ranks. Yung binanggit mo, Miss Ina. Iintrigahin nila si Sara Duterte. Kunwari ay mamasa-masahihin nila si Bongbong Marcos Jr. at kagapay nila si Speaker Martin Romualdez. Pero hindi alam ng dalawang ito posible
na pagkatapos nilang sirain at pabagsakin ang kredibilidad, which napakahirap nilang gawin yun, ni Sara Duterte, at i-isolate siya sa mamamayang Pilipino, sino ang next nilang tatargetin? Si Bongbong Marcos Jr. Sigurado yan, Martin Romualdez. Take note of that. Ano ha, ito ay analysis lang ha, hindi to totoo mga kababayan Yes. dahil may comment ito. Yan po ba ang ginagawa talaga niya? Ito ay principle. Ano lang po ito, sa Oo. nakita. Principle po ito kung paano gumagawa ng tactical alliance ang CPP, NPA, NDF. Ibig sabihin po, they're splitting the rank ng koordinasyon at cooperation sa pagitan ni Sara Duterte at ni Bongbong Marcos Jr. So, splitting the rank, narrowing down the target. Number 3, ito po yung tinatawag na isolating the most or the fiercest enemy at a time. Ibig sabihin, i-isolate nila si Sara Duterte. And anong gagawin para i-isolate si Sara Duterte? Focus the attack on her. Narrow down the target, split the ranks and the alliances of your enemy, and isolate the most or the weakest and the strongest, and then concentrate on the fiercest, sa pinakamasugid, mabangis na kalaban. Yun po ngayon ang ginagamit kay Sara Duterte. At sino po ang may ganitong kakayahan sa pagmaniobra ng ganitong splitting the ranks, isolating our government official, and making them go against each other, at upang sa ganon ay mapahina ang buong gobyerno at istruktura at mga namumunong opisyal ng pamahalaan. CPP, NPA, NDF ay may ganyang kakayanan. Ano po ang tawag nila dyan? Different level of conducting United Front operations work or tactical alliance building operations. Mga limitadong tactical alliance nila ito. Ginamit nila ito sa panahon ni Joseph Estrada. Nung panahon na pinapabagsak nila si Joseph Estrada, ang kalyado nila si Gloria Macapagal Arroyo. At nakipag-usap sila sa iba pang official ng DND at gumapang sila pati sa mga ranks na mga retired generals. Pero ang layunin nila ay mapahiwalay at ma-isolate si Joseph Estrada. At nang bumagsak nga ang gobyerno ni Joseph Estrada, ay kanila namang tinarget at pinuruhan si Gloria Macapagal Arroyo. Ito rin ang gagawin nila. Sa nangyayari ngayon kay Martin Romualdez, tama yung suggestion po ni Congressman Harry Roque, ni Attorney Harry Roque, kay Congressman or kay Speaker Martin Romualdez. Bakit hindi natin i-focus ang ating enerhiya, ang ating focus ng pag-imbestiga at ng pagsupil sa mga tao at operatiba na alam natin nandyan sa Kongreso, itong si Franz Castro, Raul Manuel at si Arlene Brosas na kamatayan party list ng CPP, NPA, NDF, na ang layunin ay sirain ang gobyerno, gamitin ang gobyerno at pumasok sa gobyerno not because they want to help the government in our country, but to destroy the government. At muli kabayan, kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag mo kang kalimutang i-hit ang like at subscribe button at magkita-kita tayo ulit sa mga susunod pang video. Alam! Gusto ko iparin ang tayog ng ulan. Gusto kong sisirin ang